Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At nandito po tayo sa San Pablo City, Laguna. This is Pastor Jun Cortez. Taga rito po tayo. Kaya purihin ng Panginoon at salamat sa Diyos. Binabati ko po ang mga kapatid sa Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries, siyang ating pong home church. At binabati ko po lahat ng mga kapatid sa iba't ibang mga churches. So, purihin ng Panginoon. Ating pong pinag-aaralan, this is already part 2. No? Why it is important to pray. No? Yan ang ating pong title. Why it is important to pray. Ating pong didiskubrihin kung bakit napakahalaga ang manalangin at bakit gusto ng Diyos, no? Na palagi tayong nananalangin, yung palagi natin kinakausap siya. Hindi nyo ba naisip yung mga kapatid? Bakit nga? Alam naman ng Panginoon ang ating pangangailangan, di ba? Yan yung matagal ko na iniisip noon, bago pa ako mananampalataya. Ano ka ang purpose of prayer? Bakit kailangan manalangin ako? Anyways, alam naman ng Panginoon, bago ko pahingin, no? Alam na niyo yung pangangailangan ko. Yan, sasagutin po natin yan. At pilitin kong matapos tayo, no? Sa part 2. So, nung pong nakaraang Tuesday, sinimulan natin part 1 at tinalakay po natin yung 2 Chronicles chapter 7, verse 14. At ito medyo pasadahat, paalala natin sa bawat isa. Ang sinabi ng 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. No? Sabi ng Panginoon, kung ang aking bayan, kanyang bayan, hindi pinag-uusapan dito yung mga unbelievers o yung Gentile nations, kundi kanyang bayan, Israel. No? At sa panahon natin, applicable din itong 2 Corinthians 7:14 sapagkat sa kapanahon na natin, under the new covenant, we are God's holy nation. So, sinasabi ng Panginoon na kung aking bayan, in other words, to simplify it, sabihin natin, kung aking mga anak, yan, ay magpapakababa, magpapakumbaba sa akin, at mananalangin. No? So, nandoon yung pagpapakababa, pagpapakumbaba. Na when we enter into the presence of God, tinalakay natin yan, na napakahalaga na meron tayong humble heart. No? At kinuwento ko na sa inyo, yung nangyari, yung sinabi ni Jesus, in example niya, yung Pharisee at saka yung tax collector, di ba? Proud na proud yung Pharisee. Lord, salamat, di ako kagaya ng nakasalanan nito, no? At kinukumpare niya sarili niya doon sa tax collector. Ito naman tax collector, alam niya makasalanan siya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at hiyang-hiya siya sa Diyos. Sabi niya, mahabag ka sa akin, Panginoon, isang makasalanan. At sabi ng Panginoon, ang tinanggap na panalangin yung sa tax collector. Why? Kasi meron siyang humility in his heart. So, yung humility, napakahalaga po yan. Kung inyong naalala sinabi ni Jesus, sa kanyang malagam, yung tanongin siya, Lord, who is the greatest in the kingdom of God? Ang sagot ni Jesus, maliban isang tao ay maging kagaya ng batang ito, unless he humble himself before God, he will not be called the greatest in the kingdom. No? So, the greatest in the kingdom, in other words, is a person who knows how to humble himself before God. Yung taong marunong magpakababa sa harapan ng Diyos. Humble. Yan ang isa sa mga main ingredient ng powerful prayer. Bukod sa prayer must be prayer of faith, kailangan yung prayer of faith natin, merong humility in our heart. Okay? Ngayon, sabi pa ay, and seek my face. No? So kung ikaw ay interesado talaga, seryoso ka sa Panginoon, gusto mong tawagan ng Panginoon, may kasabikan ka, you are interested to know God. At pag sinabing to seek my face means,
Gusto mong madiscover siya, makilala pa siya more and more every day. And to seek the face of God means to know Him, to know His character, His nature, His attributes, kung sino siya. No? Pero ibig sabihin, to seek my face, no? Meaning to know Him, to know His character. Yung to receive His revelation. Yan. And ikatlo, the principle, so merong humility, prayer, then seek the face of God. Yung pang-apat, turn from wicked ways. So, ibig sabihin, makakapanalangin tayo, natutugon ng Diyos, kung tayo may panalangin na may pananampalataya, na merong pagpapakababa sa puso. No? At interesado tayo makilala natin ang Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. At kung tayo ay lalayo, iiwan natin ang gawang masama. Okay? So, yun yung tinalakay natin. Ang sabi ng Panginoon, pag meron ganyan, humility, and when you pray, seeking the face of God, knowing Him, and turn from your wicked ways, meaning nagrepent ka doon sa masamang ginawa, eto na, ang ready ng Panginoon to hear your prayer. No? Then, I will hear from heaven. At kung nagkasalaman tayo, sabi niya, I will forgive their sins and heal their land. Okay? So, tinalakay na napakagandang pag-aaral niya. At purihin ng Panginoon, binanggit din natin Ezekiel 22 verse 30 and 31 na ang sabi doon ay naghahanap ang Diyos ng man who will stand in the gap para wag niyang husgahan. No? Wag bumagsak ang judgment ng Diyos sa kanyang bayan. Kahit isang tao man lang na mamamagitan sa Diyos, man who will stand in the gap between God and His nation. Kaso wala kahit isang tao na tumayo. Buti si Moses, noong panahon ng mga Hebrew people, nagalitan doon sa mga Hebrew people, na magitan si Moses, Lord, kung lilipulin mo sila, kasi sabi ng Diyos, lilipulin ko sila. Tumabi ka dyan, Moses, Lord, no. Kung lilipulin mo sila, lipulin mo na rin ako. Burahin mo na ang pangalan ko sa aklan ng buhay. Moses stood in the gap between God and His people. Hindi nilipol ng Diyos at that time na pasi pa yung galit ng Panginoon dahil merong tumayo sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ganun kahalaga ang taong mananalangin. Taong intercessor, mamamagitan. Sa mga future na pag-aaral, pag-aralan natin yung intercessory prayer. So, sabi dito sa Ezekiel 22 verse 30 hanggang 31 wala kahit isang tumayo, kaya ang nangyari, bumagsak yung judgment ng Diyos sa kanyang bayan. Babasahin ko, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land so that I would not destroy it. But I found no one. Wala siyang nakita. Walang tumayo, walang mamagitan. Thus I have poured out, kaya nga, binuhos ko ang aking galit. I have poured out my indignation to them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their way I have brought upon their heads, declares the Lord God. Bumagsak ang galit ng Diyos. Walang nag-mediate, walang nag-intercede. Walang namagitan, walang nanalangin. Ganun kahalaga ang panalangin. Kahit isang tao, ang manalangin, napakahalaga sa Diyos. Yes. Ang tanong nga, bakit nga ganun kahalaga ang panalangin? Hindi ba basta kumilos ang Diyos kung i-bless niya o husgahan niya, ba't kailangan pa niya ng prayer? At bakit dito sa mga talata ito, para bang nakokontrol ng prayer yung kilos ng Diyos, ano? Hindi niyo ba napansin? Sabi ng Diyos, ang point ng Panginoon, hindi niya huhusgan ang kanyang bayan, basta mayroong mananalangin, may mamamagitan. No? Kaso wala. Kaya bumagsak na yung galit ng Diyos sa kanyang bayan. No?
So, ganun. At sabi nga rin sa 2 Chronicles 7:14, patatawarin ng Diyos ang kasalanan ng bayan kung may manalangin. No, tamang-tama itong talatang ito sa panahon natin ngayon. Naku, ako po ay naging tao na bata pa ako hanggang ngayon, no? Matanda na ako, nakita ko iba-ibang administrasyon, iba-ibang gobyerno humawak sa ating bansa. Pero ngayon po, naku, ito yung mga umaalingaw-ngaw at mainit na na mga usapin, ano? Kaya purihin ang Panginoon. We need to pray for our government. No? At para hindi magulo at hindi magkagulo. So, purihin ang Panginoon. At so, praise God. Let's pray for our government, tsaka yung mga tao mula sa itaas hanggang sa pinakababa. Pag-pray natin sila, no? At malaki magagawa ng prayer para sa pagbabago ng ating bansa. So, part 2, let's dive into part 2. At bago tayo pumunta sa part 2, let's pray mga kapatid. Ako maoperahan. Okay, thank you. Yan, maoperahan, Pastor. Okay, right now, I will pray for you, kapatid. Sister Liner Pila Dadno, I believe that God is still doing miracles sa ating panahon ngayon. At isa na ako sa saksi, I received many miracles from the Lord, lalo na sa mga karamdaman na pagdaanan po natin yan. God is a good God. Right now, ang hinihingi ng Diyos, pananampalataya. Let's agree mga kapatid, para kay Liner Pila Dadno, in the name of Jesus, I declare that God completely heal you right now. Jesus took your sicknesses, your myoma, at lahat ng abnormality sa iyong katawan, magiging normal. God took your myoma in the name of Jesus 2,000 years ago, and by His wounds, you are healed, I declare, by the power of God's word. Amen. So praise God. Hintayin mo ang kamay ng Panginoon, Sister Liner, no? Talagang nakakagilalas ang mga himala ng Panginoon. Okay, sabi ng iba, ba't ako hindi makatanggap ng himala? Kasi kailangan niya pananampalataya. At yung ating pinag-aaralan, kailangan din natin magpakababa sa harapan ng Panginoon. No, kung tayo nagkasala, repent of our sins. Okay. Hello, Dong. Musta kay Hazel, no? Purihin ang Panginoon. At salamat sa Diyos sa inyong mag-asawa. Good evening po, Pastor Ninong. Gandang gabi rin sa iyo, Dong, at saka kay Hazel. No? Hilday Panday Daso. Good evening po, Pastor Jude, Pastor Lily, God bless po. Pagpalain ka, Sister Hilda. No? Alright, tuloy na po tayo. No? Let's dive into our part 2 ng ating topic, why it is important to pray. Okay. Part 2. Heavenly Father, let's pray. We ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation so that we can understand the giftings of the Holy Spirit. And Holy Spirit, our teacher, our Lord, you are our God. Teach us once again. By the grace of God, maintindihan namin ang malalim na bagay na nagbumula sa iyo. At sa gabi ito, binibuild up mo ang aming pananampalataya. Thank you, Lord, at lumalaki kami spiritually. We are growing right now in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. In Jesus' name, heal those who are sick right now. In the name of Jesus. Amen. Number 1, kasi nung likhain po ng Diyos ang tao, sorry, malayo ako sa tubig hindi bali. Sumasabit-sabit, pasensya na kayo. Noong nilikha ng Diyos ang tao, God created man in His image, after His likeness. No? Nilikha ng Diyos ang tao, nakawanis kalarawan niya. Alam nyo, may mga nakuha tayo sa Diyos. But we are not God. Gusto ko linawin po yan, ha? At maraming na ako sa nagtuturo ng faith, nagtuturo, lalo sa word of faith, na
nagtuturo daw that we are gods. Ano, ay ako lumaki ako sa word of faith, pero hindi ako nagtuturo kailanman na that we are God. Look, kabaliwan yun. We are not God. But we were created in the image and likeness of God. Hindi ako nagsabi, ang Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Let us make man in our image after our likeness, sabi ng Panginoon. Nag-usap ang Father, Jesus, and the Holy Spirit. At nag-agree sila at sabi, and God created man in His image after His likeness. He created them male and female. O, walang gitna, ha? Male and female lang ang nag-exist na tao. Walang gitna. Okay. Kata ng Diyos ay kawangis kalaraw natin Diyos. Ano naman natin sa Diyos? No? Our creativity. God is our creator. Hindi ibig sabihin creativity na makakalikha tayo ng universe. No? Hindi. But we can create our own beautiful world. Ano yun? Yung literal na mundo? Di po, yung sinasabi ko yan, medyo figurative po yan, na ibig sabihin new beautiful world, kung wasak ang mundo mo, wasak ang buhay mo, kayang i-restore ng Diyos ang magandang mundo, ang magandang buhay mo sa mundong ito. Yun ang ibig ko sabihin. Na through our faith, God can change your world. Okay? Kung ikay talunan, hindi ka na magiging talunan. You'll become victorious through the Lord Jesus Christ. Kung ikay naghihirap, hindi ka na maghihirap. God will provide your needs and God will bless your life. No? Kung ikaw ay walang alam, walang pinag-aralan, aba, marami akong kilala walang pinag-aralan, great men and women of God noong unang panahon. But God used them mightily. Again, Smith Wigglesworth, pinayanig ang 4 continents of the world. No read, no write. Yes. Pero naging marunong siya. Natuto siya lang magbasa ng Bible. Matanda na siya. Tinuruan siya ng asawa niya. At nung siya natuto magbasa ng Bible, wala siyang binasa sa buong buhay niya, kundi Biblia lang. Pag ikay bisita at may hawak ang newspaper, palalabasin ka. It's either lumabas ka o ilabas mo yung newspaper mo. May dala ka ibang book, palalabas sa yung book. Gusto niya, ang book lang na meron sa bahay nila is Bible, the Bible. Okay. So, talagang powerful niya si Smith Wigglesworth. Ano, lalo na sa area ng mga himala. Walang paa, nagkapaa, walang mata, nagkamata. Pipi, nakapagsalita, bingi, patay, 22, nasa medical records, binuhay ng Panginoon under His ministry. Purihin ang Panginoon. So, kaya importante panalangin. Number 1, nilikha tayo ng Diyos na kawalarab at kawangis niya. No? Na ano nakuha natin sa Kanya? Yung creativity. Isipin nyo, no? We are not animals. Ano sabi nung iba we are the highest form of animals. Ba, hindi. Kahit tinuro yan sa mga university hanggang tinuturo, hindi ako agree because we are not animals. At hindi tayo nanggaling sa animals. Nanggaling tayo kay Adam and Eve. No? Kaya tuloy yung sinful nature nila na amana rin natin bilang anak. Nananaligtay sa dugo natin. No? Kaya hindi pa tayo nagkakasala, sinners na tayong lahat because we have the blood of our first parents, Adam and Eve. No? We inherited their fallen nature. Okay? But, through the Lord Jesus Christ, ay sa plano ng Diyos, kapag isang tao ay pinanganak na maguli sa kaharian ng Diyos, lahat ng sinful nature niyan, inaalis ng Diyos at pinapalitan ng Diyos ng kanyang kalikasan. God's divine nature. So, we have now God's divine nature. Ibig ko sabihin God's divine nature, hindi ibig sabihin we are God, ha? Kundi yung holiness ng Diyos, nakuha natin yung holiness niya, yung righteousness niya. No? Yung kanyang katangi, yung kanyang karakter, nakukuha natin. Di ba ganyan sa mga magulang, sa anak? Nadal sa kukuha ng anak, pati ugali ng tatay niya, o yung even mannerism, even yung gustuhin, yung mga likes and dislikes, at the way they talk, the way they walk, minsan nakukuha. Kasi anak
How much more, ang Diyos naging ama natin nung tayo na born again. So we receive His divine nature at inalis ng Diyos yung fallen nature, sinful nature sa ating mga anak ng Diyos. Kaya hindi na tayo sinners. We are now children of the Most High God. Okay. Now, so because we're created in the image and likeness of God, there's also power in our words. Paano nilikha ng Diyos ang buong creation? Through the power of His words. Kaya sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, there is power in our tongue. Death and life are in the power of the tongue. At kung ano salitain mo, kakainin mo yung sinabi, meaning mararanasan mo yung mga sinabi mo. Whether it is good or bad, blessings or curses, there is power in every words na ating sasalitain. Yes. Hindi nga lang tayo kagaya ng Diyos na who created the universe. But we can create our future to make it beautiful by declaring the promises of God, by declaring words that are in line with the promises of God. Yan po, dinideclare natin yan. Hindi tayo nagdideclare na ako'y masasaktin, ako'y pahirap ng pahirap ang buhay ko, ako'y minamalas, ako'y yata'y sinumpa. Hindi tayo nagdideclare ng ganyan. At tumigil ka kasi anak ka ng Diyos at tinubos ka na sa sumpa. No? Kaya sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 14 verse 28, nagalit siya sa Israel. Kasi ang titigas ng ulo, tapos reklamo rito, reklamo doon. At lagi nila sinasabi, Moses, dinala ba kami ng Diyos mo dito sa ilang para lang mamatay? Ibalik mo na kami sa Egypt. Ano ba ang Diyos mo? Papatayin kami dito sa wilderness. Wala kami pagkain, wala kami Hindi sila marunong magpasalamat kahit doon sila ilabas ng Diyos sa pagkaalipis sa Egypt. Bagkos, reklamo dito, reklamo doon, araw-araw for 40 years. At nakulili ang tenga ng Panginoon, nagalit ng Diyos. Sa loob ng 40 years, ganun ang ugali nila. Hindi sila marunong magpasalamat, kundi for 40 years, reklamo na reklamo. Kaya sabi ng Diyos, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung narinig ko na sinalita nila, narinig ko sa akin pagdinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Ano yung sinasabi nila? We will die in this wilderness. We cannot enter into the promised land. All the way to the promised land, patay na kami lahat. O, hindi yung lahat na nangyari. On the way to the promised land, bago sila sumapit sa promised land, patayin silang lahat. Nalipol na sila. No? Kung ano yung kanilang sinasabi, yun ang nangyari sa kanila. Why? There is power in our words. At totoo po yan, ako, napakarami kong testimony yan eh. Proven na pati ng science yan eh. What we declare is what will transpire in our lives. What will transpire in the natural realm. Nagko-connect sa atin sa spirit world yung ating mga salita at pananampalataya. Nako-connect tayo sa kingdom of God, sa spirit, sa daigdig ng Diyos if we have faith in the Lord Jesus Christ. Ganun din sa mga mangkukulam, sa mga ahente ni Satanas, nako-connect sila kay Satanas sa pamagitan ng kanilang paniniwala kay Satanas at sa pamagitan ng kanilang pagdideclare ng mga cursing words. Tayo dinideclare natin blessings, hindi curses. Okay? So, yan yung ilang nakuha natin sa Panginoon. Creativity, humanap ka ng nilalang sa buong mundo, pati sa mga animals, kung sino ang marunong lumikha. Ang unggoy, ang tagal ng unggoy niyan eh. Ang ating mundo eh, more than 6,000 years. Na ngayon, from Adam, hanggang sa panahon natin ngayon. Almost, mahigit na 6,000 years, ang unggoy-unggoy pa rin. Binabalita ba kayo na isang unggoy o chimpanzee or ape nakalikha ng eroplano or ng high-tech na machine or computer or robot? Wala. Tao lang. Bakit? Palatandaan, we were created in the image and likeness of God. Okay. Now, kasama dyan sa kawangis tayo ng Panginoon. Tama ba yun? Na nakakuha tayo sa Panginoon ng wangis ay yung free will. God gave us free will. Ano yung free will?
freedom to choose our destiny. Yung kung anong gusto mong piliin, kung anong choice mo, papangyayarihin niya ng Diyos. Believe me, totoo po yan. Because what you choose is what you believe. Ganun po yan. Kung anong pinili mo ang masama, pinili mo mabuti. Alin mas sa dalawa, pinili mo yung masama. Kasi mas naniniwala ka doon sa masama. Pinili mo ang kabutihan. Naging mabuti ka. Kasi naniniwala ka na mas maganda yung mabuti. Tingnan yung pinili ni Adam and Eve. Pinili nila si Satanas, iniwan nila ang Diyos. At sumama sila kay Satanas sa pamagitan ng pagrebelde at hindi pagsunod sa instruction sa utos ng Diyos. Bagkos, ang sinunod nila yung utos ay Satanas. Ano sabi ng Diyos? Sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, libre, pwede niyong kainin. Except for that one tree in the middle of the garden, in the midst of the garden. Ano yun? The tree of knowledge of good and evil. Sa original na Hebrew, the tree of blessings and curses or calamities. Sa oras na kinain niyo yan, you shall surely die. Tiyak, mamamatay kayo. No? Anong ginawa naman ni Satanas? Binaligtad. Pag kinain niya, magiging kagaya kayo ng Diyos. Yung kanyang desire na maging Diyos, pinapasa niya kay Adam and Eve. Ang mali ni Adam and Eve, nakikinig sila. No? In-entertain nila yung pagsasalita ni Satanas. Kaya nadala yung kanilang kalooban. Don't listen to the devil. He is a liar and the father of lies. Kaya nangyari, nung sinabi ni Satanas, di nyo ba magiging kagaya ka ng Diyos? Hindi kayo mamamatay. Sinungaling. At dahil pinakinggan nila yung sinasalita ni Satanas, mas pinaniwalaan nila si Satanas at yung kanyang sinasabi kaysa sa Diyos at sa sinabi ng Diyos. They believe the word of the devil rather than the word of God. Kaya napahiwalay sila sa Diyos, sumama sila sa kadiliman. They chose the devil instead of God. Ang tanong, pinigilan ba sila ng Diyos nung pinili nila sa Satanas? Ang sagot, hindi. Alam niyo ba na kayang pitikin ng Diyos sa kamay ni Adam and Eve yung bunga na pinagbabawal ng Diyos, the forbidden fruit? Kayang pitikin ng Diyos. Para wag di sila makakain. Pero pinitik ba ng Diyos? Kayang hipan ng Diyos. Isang hihip lang, talsik sa kamay ni Adam and Eve. Ginawa ba yun ng Diyos? Hindi. Bakit? Hinayaan niya ang tao'y mabuhay na merong free will. Freedom to choose what they want to choose. Freedom to choose their destiny. Sapagkat ang tao nilikha ng Diyos as a free moral agent. Mga nilalang na meron ka sariling damdaming kalooban at kalayaang pumili na kung anong piliin mo, ipahihintulot yan ng Diyos. Whether it is good or bad, ipahihintulot ng Diyos. Hindi pakikialman ng Diyos ang free will ng tao. Tandaan po niyo yan. Hindi niya kokontrolin ang free will ng tao. It's up to us. Ang magagawa lang ng Diyos, bigyan ka ng instruction, bigyan ka ng guidance, kung anong pipiliin mo, but it's up to us. Tayo ang pipili. Tingnan nyo, sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, ha? Sabi ng Panginoon, I call heaven and earth to witness against you today that I have placed before you life and death, and blessings and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants. I-paraphrase natin sa Tagalog, paliwanag natin. Ang sabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsasalita. Tinatawag ko ang langit at ang lupa bilang mga saksi.
Ngayon, na naglagay ako sa mundong ito ng buhay at kamatayan. People will live, mankind will live, and mankind will die. Naglagay din ako ng blessings and curse. Dalawa. Life and death, blessings and curse. Good and bad. Now, it's up to us to choose kung anong gusto natin piliin. At sabi ng Panginoon, so choose life. Nagbigay ng tip ang Diyos. Piliin mo ang buhay. Hindi sinabi ng Diyos na, I command you to choose life. Hindi. Ang sabi ng Diyos, nagbigay siya ng tip. Ito ang piliin mo buhay. Bakit hindi command ng Diyos? Bakit nag-i-invite ang Diyos o nagbigay lang ng tip ang Diyos? Kasi man is a free moral agent. Iginagalang ng Diyos ang free will natin. Yes. Kaya nga hindi niya pinigilan si Adam and Eve, sumama kay Satanas. They believed the word of the devil at sila'y sumama kay Diablo. Kaya ang proseso ng salvation, ganito ngayon eh. Ni-reverse ng Diyos ang lahat. At para makabalik ang taong makasalanan sa Diyos, i-reverse mo. Iwan mo ang Diablo. Now, believe, listen and believe the word of God. And come to Him. Ayan, sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. The rest of salvation. Matthew 11:29. God is inviting all people. At sabi ni Jesus, sino man lumalapit sa akin, kailanman, hindi ko itataboy. God is inviting all people to come to Him. Bakit? To be saved. See? Hindi ka pipilitin ng Diyos kung ayaw mong lumapit. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Pero kung pipiliin mo siya at lalapit ka sa Kanya, naku, welcome na welcome ka at hindi ka itataboy na. Yes. Kaya nga ngayon, para ang tao ay makabalik sa Diyos, kailangan na marinig ng tao ang salita ng Diyos at kailangan piliin ng tao na maniwala sa sinabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ni Satanas. Reverse ngayon. Si Adam and Eve, pinaniwalaan nila ang sinabi ni Satanas. Ngayon, para makabalik ka sa Diyos, paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos. And that is the word of God, the gospel. Para maligtas sa tao, believe the gospel. Ano ang gospel? Na ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na namatay at nagbayad sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na maguli upang ikaw, kapag sumampalataya ka at pinili mo siya na maging iyong Panginoon Diyos na magligtas, ikaw ay mabubuhay magpakailanman, magkakaroon ka ng eternal life and you will live forever. Ganun lang kasimple ang gospel. See? Pero first step, you must hear and believe the word of our Creator, our God. Si Adam and Eve, they believe, they hear the word of the devil and they believe the word of the devil. They accepted the devil. Ngayon, we must believe and receive the word of God, the gospel. So kita nyo, God is a sovereign God. He can control everything. Lahat kaya niyang kontrolin, kaya niyang likain lahat ng bagay. Pero hindi niya gagawing kontrolin ang tao at pilitin na sumama sa kanya kung ayaw naman sumama. At hindi niya pipilitin na ang kalooban ng Diyos, ng tao ay piliin siya. Hindi siya gagawa ng trick na lalaruin ko ang kalooban ng tao at gagawin ko na nagustuhan niya ako at akong piliin niya. Hindi ganun ang Diyos. God is an honest God. God is a gentle God. Si Satanas ang gumagawa niya, yung ayaw mo, pipilitin ka sumama sa kanya. Lumalayo ka na, pipilitin kang hilahin. Yan si Satanas. Pero ang Diyos, pag lumayo ka sa kanya, hindi ka pipilitin na lumapit. Hintay niya na lumapit ka, bumalik ka sa kanya.
Yes, at pag bumalik ka sa Kanya, ano mang nagawa mong kasalanan, ipatatawad sa iyo ng Diyos. Once na naliwanagan ka at gusto mong bumalik at nagsisisi ka sa maling nagawa mo, God will still accept you bilang Kanyang maging anak. So, purihin ang Panginoon. So, tingnan nyo, no? Ang sabi ng Panginoon, choose life. No? Naglagay ang Diyos sa tao ng freedom to choose. And paano natin mapipili ang buhay? Choose life, sabi ng Diyos. Sa paano natin na yun? Sino ang buhay? John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. See? If you will choose the life, choose Jesus. He is the light. No person can come to the Father except through me. Siya lang ang daan. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Confucius, hindi ang founder ng mga religions, hindi nakapagliligtas sa mga relihiyon. Only Jesus Christ can save us from eternal lake of fire. Okay. Kung pipiliin natin siya at sasama tayo sa Kanya, kanino? Kay Jesus, who is the life. Kung pipiliin natin siya at sasama tayo sa Kanya, we will live forever with Him. Okay? Pero kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. At ito ang hindi magagawa ng Diyos. Alam niyo po ba, God can do everything. No? Pero meron ding hindi magagawa ng Diyos. He is omnipotent God, all-powerful. Laging sinasabi, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero alam niyo, hindi totoo yun. May mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang alin? Ang siya'y magsinungaling. Hindi kayang gawin ng Diyos. Pangalawa, ang sumira sa kanyang pangako. Hindi kayang gawin ng Diyos. Ang pangatlo, yung pakialaman niya ang kalooban ng tao o yung will o yung kagustuhan ng tao. Hindi niya pakikialaman niya. Naniwala ka. Free will nga eh. Meron tayong free will. At hindi niya magagawa. Napilitin yung ayaw sumama sa kanya. Napaka-gentle ng Diyos. Napaka-decente niya. Yes. Tingnan niyo, sabi ng Panginoong Hesus, umiiyak siya sa harapan ng Jerusalem. Kasi ang gusto niya, makakilala ang mga Jews sa kanya nung siya ay dumating as their Messiah. But they rejected Him. At umiiyak siya, sabi ni Jesus sa Matthew 23 verse 37 and 38, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings. No? Tagalugin natin, oh Jerusalem, Jerusalem, kayo na pumatay ng mga propeta, kayo na bumabato sa kanila. No? Ilang beses kong ginusto kayo, no? na aking i-gather, na tipunin kayo gaya ng mga anak ko. At gaya ng isang inahing manok na kanyang kinukupkop at nilulukuban ng kanyang pakpak, ang kanyang mga inakay, ang kanyang mga chicks. Ilang beses kong gustong gawin niya na para akong inahing manok na gusto ko kayong kupkupin under my wings. Gaya ng inahing manok. Ano sabi? Ito. And you were unwilling. Pero hindi nyo gusto. Ayaw nyo. You were not willing. You were unwilling. Or sa ibang translation, but you are not willing. Ayaw nyo. Ano naging resulta? Sabi na pala, dahil ayaw nyo sa akin, wala akong magagawa. Behold, look, your house is being left to you desolate. Mawawasak ang inyong mga tahanan. Darating ang curse.
Alam nyo, natupad dito sinabi ni Jesus noong 70 AD. Yung panahon ni General Titus na in-invade ang Jerusalem, hindi sila makalabas. Sinunog ang Jerusalem, hindi sila makalabas sa Jerusalem. At napaligiran sila ng army, ng mga Romans army under General Titus. At ang mga anak nila sa loob ng ilang buwan, nahihirapan sila, wala na silang makain. At ang kinakain na nila, yung mga babies nila na namamatay. Ewan ko kung niluluto. Siguro niluluto. Imagine, mga anak nila, kinain nila sa gutom. Wala na silang makain. Epekto nung nireject nila ang Messiah. They were unwilling to accept Him and to believe Him. Kaya dumating ang curse. Dumating ang judgment. Ayaw ng Diyos mangyari yun, pero walang magawa ang Diyos. Dahil kapag nireject mo ang Diyos, ang kapalit ay judgment na naghihintay. Nung makapagliligtas lang sa atin sa judgment, ay ang Panginoong Jesus, the Savior, the only Savior of the world. See? Tapos, tingnan natin ang Joshua 24 verse 15. Kasi, eto ako ayokong tangihin ang mga Calvinist na Pero ito taliwas sa doctrine ng Calvinism. Sa Calvinism kasi, sabi nila, walang free will ang tao. Why? Kasi ang tao raw likas na makasalanan at walang kakayanan na piliin ang kabutihan. At ang kinokot nila yung Romans chapter 3 verse 10 and 23 na walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay napahamak, walang righteous, walang mabuti, lahat masasama. No? Yung po ay kinokot nila na ibig sabihin walang matuwid, wala kahit isa. Wrong context ng mga Calvinist. Bakit? Kasi yon kinote ni Paul, ginamit lang sandali ni Paul, referring to the sinners. At ang konteksto noon, hindi pwede gamitin Calvinist ng mga Calvinist na patungkol sa lahat ng tao ay makasalanan. Hindi naman din yun ang intent ng writings ni Paul. Gusto lang tindihan ni Paul na makasalanan tayo. Pero hindi doon sa sukdulan na tinuturo ng Calvinist na wala tayong kakayanan na mag-repent, wala tayong kakayanan na piliin o lumapit kay Jesus, wala tayong kakayanan na pumili, wala tayong free will. Naging extreme, naging hyper naman. Naging extreme naman. Kaya sabi ko nga doon sa kadebate ko, pag bibili ka ng sabon, sinong pumipili? To safeguard or sabong sino pumipili? Ako, sabi nga, pagka yung mamimili ka kung ano susundami ko, ano sabong gagamitin mo, meron tayong free will na binigay ang Diyos. Pero yung free will na pipiliin natin, Diyos, wala tayo noon. Dahil lahat tayo ubod ng sama. Hindi tayo, ayon sa Romans 3:10 and 3:23, lahat tayo ubod ng sama na wala tayong kakayanan na magpakabuti. Mali ka ako, mali. Maging ang mga taong masasama, maging yung mga killer at mga korap at mga buaya ng ating gobyerno, marunong din gumawa ng kabutihan. Yes, ang dami nga dyan, mga politicians nagpapakain sa mga mahihirap. Marami nga mga sindikato, nagdo-donate pa, gumagawa ng mga kabutihan. Kahit ubod ng sama nila, marunong gumawa ng kabutihan. Pero sinasabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah ay ito. Ano mang kabutihan ang gawin natin, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos sapagkat lahat ng gawang kabutihan na gagawin natin sa harapan paningin ng Diyos parang isang maruming basahan. Hindi dahil sa hindi tayo marunong gumawa ng kabutihan. No, kahit yung pinaka-worst na sinners, marunong gumawa ng kabutihan yan. Sa mga kakampi niya. Ang hindi kayang gawin ng tao, yung iligtas niya ang kanyang sarili. Pero ang paggawa ng kabutihan, marunong ang tao. Kaya niyang piliin ng Diyos kung gugustuhin niya. Kung choice niya yun. Kasi may freedom to choose na
Sa Calvinism, hindi raw natin kayang lumapit sa Diyos, hindi raw natin kayang piliin ng kabutihan. Wala tayong kakayang pumili ng kabutihan. Lahat daw ginagawa natin ay masama. May sabi sa iyo, hindi lahat ng ginagawa ng masamang tao, masama. May ginagawa rin yung kabutihan. Ang problema nga lang, ayon sa aklat ng Isaiah, lahat ng kabutihan ating gagawin, parang isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. At alam niyo po ba kung ano yung basahan na yan? Example, yung basahang itinali, ginawang bandage sa ketongin, nalalaglag na yung mga laman. Tapos tatanggalin mo, dikit yung mga laman, dikit yung mga dugo, ibabaon mo sa lupa. After 1 month, huhukayin mo, titingnan mo. Ganun karumi. Pag gumawa ka ng kabutihan, ganun karumi ang tingin ng Diyos. Pero nakakagawa tayo ng kabutihan. Ba't ganun karumi ang tingin ng Diyos? Kasi we are all sinners. Pero kahit sinners, marunong pa rin tayo gumawa ng kabutihan. Yun nga lang, walang pogi points. Hindi counted as righteousness yung kabutihan gagawin natin. Bakit? We are all sinners. Na wala tayong magagawa para maging matuwid. At para tayong maging matuwid at maabsuelto sa lahat ng kasalanan, maging righteous and justified sa harapan ng Diyos, mapawalang sala, we must come to Jesus to believe Him and to accept Him to be our Lord God and Savior. Yes. Only then can we become righteous before God with the righteousness of Christ imparted to us. Only then, God will justify us. Parang hindi tayo nagkasala. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Okay, ngayon, yung Romans 3:10, wala lang akong panahon na ipakita sa inyo, sa Psalms yun eh. Ang konteksto noon, nagalit ang Diyos doon sa mga nambubuli sa bayan ng Diyos sa Israel. Dahil itong mga tulisan na ito, nambubuli sa Israel, nagalit ang Diyos. Nananamantala sila. Ano? Ginagawa nila masama ang bayan ng Diyos. Kaya nandun din sa Psalm na yun, na pinagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan. Na sa kanya, para sa kanya ay kanyang bayan na matuwid. Kanyang Israel. Against doon sa mga tulisan na yun. Na nambubuli. Yun yung sinabi doon na kinotya ni Paul sa Romans 3:10 and 23. Pero hindi ibig sabihin yan, inaari sa interpretation sa Calvinism, tayo, mga sinners, at wala ang masaklap pa ito eh. You know? Nakakalukot. Pag may baby. Ang tawag nila, ano eh, Viper in diaper. Viper ahas sa diaper. Yung mga baby, kawawa yung mga baby. At pag may pinanganak, ang pinag-uusapan mag-asawa, kaya itong baby natin, elect kaya ito? Chosen by God to be saved or not? Kawawa naman kung ang baby natin hindi elect, hindi chosen. Mali pang gamit ng salitang elect at chosen. Hindi ganun. Pero nasa Bible yung word na elect at chosen. Wala tayong para bagito yan. Okay, balik tayo sa topic. So, ang pinupunto ko po, we have freedom to choose. Ano? Mahalaga ito sa prayer natin. Ano? Basahin ko lang sa inyo yung Joshua 24 verse 15. Bago matapos ang book of Joshua, ito yung sabi ni Joshua sa bayan ng Diyos. Ano? But if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the Euphrates River, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Anong point ni Joshua? Sinabihan niya ang bayan ng Diyos, tumayo siya at kinausap niya. Eto, kumbaga sa simpleng usapan, ano? Eto, derechahan tayo. Sino ba gusto yung paglingkuran nyo? Ngayon, pumili kayo. Pilian na tayo. Kung gusto nyo, piliin. No?
na paglingkuran ng Panginoon ng ating mga ninuno. O kung gusto nyong piliin na paglingkuran ang Diyos-Diyosa ng sanlibutan, mamili na kayo. Sige, go ahead. The choice is yours. Sabi ni Joshua. Hinamon niya ang bayan ng Diyos. Ano ba kayo? Gusto nyo piliin ang Diyos-Diyosa sa sanlibutan? Magpakatotoo na tayo. Sige, kung sinong gusto nyo piliin, the God of Israel, Yahweh, or the God of those pagan nations. Kala, pili kayo. But as for me, saganang akin, as for me, but as for me, and my house, we will serve the Lord. Anong point ni Joshua? Eto, tapatan tayo. Sige, hulong. Gusto nyo piliin ang Diyos ng sanlibutan. Piliin nyo, nasa inyo yan. At kung gusto nyo piliin ang Diyos ng ating mga ninuno, si Yahweh, bahala kayo. Piliin nyo ngayon. Direktahan tayo kung sino gusto nyo paglingkuran. Pero sa ganang akin, ako at ang buong sambahayan ko, pinipili namin na paglingkuran ang Panginoon, si Yahweh. Yan yung boldness ni Joshua. Kita nyo? At ang mga tao ay nahamon, na-challenge. No, we want to serve Yahweh. Ano? Nadala ni Joshua because of his boldness at pagiging totoo niya. Yan yung sinasabi ko. Merong freedom to choose ang tao. Yes, meron tayong freedom to choose our destiny. At ito sasabihin ko sa iyo, God will allow what you will allow. Ipahihintulot ng Diyos yung gusto niyong ipahintulot. Sabi ng mga kabis, hindi ganyan, Brad. God is sovereign. He is in control. At wala kang karapatang pumili. Hindi yan pahihintulot ng Diyos. Ang lahat na nangyayari ay sa kapahintulutan ng Diyos at ang Diyos ang pumili. Whether it is good or bad, ano man nangyayari, ang Diyos ang may gawa. Ang Diyos ang may kagagawan ng good and evil. At i-quote nila out of context yung sinabi sa Biblia na ako ang gumagawa ng good and evil, sabi ng Diyos. Eh sinabi nga naman sa Bible yun. Pero ang point ng Diyos ay ito. Ginagawa niya ang kabutihan, yung mga mabubuti. At parurusahan niya, gagawa siya ng evil, kaparusahan, doon sa matitigas ang ulo sa mga rebelde sa Kanya. Yun ang point ng Diyos. Eh, in-interpret naman sa Calvinism na lahat ng nangyayaring masama at mabuti, yung babae ni rape ng 10 ibang lahi doon sa saan ba yung bansa? Sa Malaysia, may babaeng sumakay taxi, kinorne, dinala ko saan, nirate ng 10, hindi ko sasabihin yung lahi. At pagka-rape, iniwas sa karsada. Nirate ng 10. Huwag mo sabihin na ang Diyos ang may kagagawan nun. So yun ang pagkaintindi na, whether good or bad, kaya meron yung isang na nirape yung anak niya, hindi siya nagagalit doon sa ng rape at sinasabi na ito yung ang Diyos ang gumawa nito. Naku po, mali. Sabi niya, ni-rape yung anak ko, ang Diyos ang nagpahintulot at gumawa nito. No, God is not the author of evil. God is a good God. Okay. Now, kaya pinag-aaralan natin ito na merong free will ang tao, ganito. Papasok ulit tayo sa prayer. Na, alam niyo po ba, that there is power in our choices. May kapangyarihan yung choice natin. Yes, there is power in our choice. Kapag, yung sinasabi ko kanina, God will allow what you will allow. Kung anong choice mo, ipahihintulot siya ng Diyos. Kagaya nung sinabi ng mga Israelites, panahon ni Moses, Numbers 14, verse 28, Moses, sabi mo sa akin bayan, kung ano yung kanilang sinasabi sa akin pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Meaning, yun ang iaalaw kong mangyari sa kanila. They will all die in this wilderness.
Kasi yun ang sinasabi nila eh. Kung ano yung sinasalita nila, yun ang choice nila. Kung ano yung sinasalita natin, yun ang choice natin. Kung ano yung choice natin, yun yung pinaniniwalaan natin. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Whether it is good or bad, whether it is a blessing or a curse, kung ano yung pinaniniwalaan mo na pinili mo para sa iyong buhay, ipahihintulot ka ng Diyos. Yes. Kaya, pagpasok sa topic na prayer, why it is important to pray, kailangan maintindihan muna natin na man is a free moral agent with freedom to choose. Meron tayong free will. So, ano ngayon natin gagawin? Paano ito nako-connect sa prayer? When we pray and we choose to believe the promises of God, at ipinanalangin natin ang mga pangako ng Diyos matupad sa atin, God will fulfill His promise because we believe His promises. We chose to believe His word. We chose to believe His promises. Kaya kung piliin natin ang pangako ng Diyos, yun ang pinaniniwalaan natin kasi yun ang choice natin. Kung ano ang choice mo, yung kasi ang pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan yung lagi lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. See? Kasi kaya pag lumalabas sa bibig mo, naku, magkakahirap na, magkakagulo na, para ako natatakot, para mamamatay na ako, parang ang dami kong sakit at ako'y tinala sa buong mundo. Kasi yan yung pinaniniwalaan mo sa puso mo. At sinasabi mo lagi, kaya palubog ka ng palubog. At kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso mo na mangyayari sa iyong masama, at sinasalita mo pa, you are creating chaotic world in your life. Imbis na you are creating a beautiful world sa buhay mo, you are creating a chaotic world sa buhay mo. Lumilikha ka ng wasak ng mundo sa buhay mo. When you believe, when you choose to believe and declare negative words or cursing words, yan ang mangyayari. Yes, God will allow it to happen. God will allow what you will allow. Yun yung sinabi sa Numbers 12, verse 28, Moses. Kung ano sinabi nila sa akin, pagdinig yun, gagawin ko sa, ano ba sinasabi nila? Mamamatay kami sa wilderness, hindi kami makakapasok sa promised land. On the way to the promised land, patay na kami lahat. Namatay silang lahat. See? Kaya ganito, sa prayer, mahalaga malaman natin paano manalangin ng tama. Pag tayo mananalangin sa Diyos, huwag mo nang paulit-ulit na sabihin yung problema mo, Lord, hirap na ang buhay ko, umiiyak ka pa. No, hindi matatouch ang Diyos sa iyak mo. Iyak ng kawalang pananampalataya. Kaya kayo umiiyak sa Panginoon, bunga ng kagalak at pagmamahal mo sa Kanya, yun. Okay yun. Titipunin ng mga anghel ng Panginoon sa botelya ng luha ang iyong mga luha. Luha ng pananampalataya, luha ng pag-ibig mo sa Panginoon. Pero kung ang luha mo, umiiyak ka sa Panginoon, Lord, bakit ganito buhay ko? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit pahirap na pahirap buhay ko? Bakit ang dami ko ng sakit karamdaman? Bakit mukha na akong mamamatay? Puro ganyan sinasabi mo. At ganyan yung paniniwala mo, listen, it will come to pass. It will all transpire in your life. Mangyayari yan. Maniwala ka, mangyayari yan. Yes. Why? Kasi kung ano sabihin mo, yun ang choice mo. At kung anong choice mo, yun kasi ang pinaniniwalaan mo. Kaya ako, pag ako'y nanalangin, hindi ko na babanggitin yung paulit-ulit yung problema. Sabihin ko lang sa Panginoon, Lord, kagaya na ako'y nagkasakit. Lord, Panginoon, narito, nagka-neuropathy ako, hindi na ako makalapad. Sobrang hina ng katawan ko. Pero may bali. Pinakita ko lang sa Diyos yung nararamdaman ko, pero may bali. Ang sabi ko, binali ko, sabi ko, pero sa lahat na naranasan ko ito, Lord God, you will restore my healing,
You will heal me and you will restore my strength according to your words. Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds, I am healed. And right now, kahit hindi ko pa nararamdaman, I am already healed from neuropathy. In the name of Jesus, walang pakiramdam na yung pako, nangingimi na mga kamay ko, hindi ako makapagbutones ng polo, nahihirapan ako, ang mga baso, nababasag, nabibitawan ko. But God healed me. Because I believe His promises, I believe His word, and I chose to believe the promise of God. I chose to believe His word. Kung ano yung choice mo, yung kasi ang pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan yung lalabas sa bibig mo. Kaya ang lumalabas sa bibig ko, puro healing. Lord, thank you, Lord. Hindi na ako makalaban. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Thank you, Lord, for healing me. Thank you, Lord, for providing all my needs. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for creating me. Thank you, Lord, for restoring my strength. Nagpapasalamat na ako. At lahat ng tatatanggap ko sa Panginoon, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At never ako magsasalita ng negative words. The Lord, mukha na akong mamamatay. Lord, mukhang lalo kami naghihirap. Lord, mukha wala na kami makain. Listen, lahat ng salita na basura. Alam ng Diyos yung nangyayari sa iyo. Instead na sabihin mo yan, piliin mo na mag-declare ka ng pangako ng Diyos. Lord, wala kaming pera, pero you will provide all our needs. Panginoon, may karamdam na aking katawan, but Lord, you will heal me by your wounds. Right now, I receive my healing. Ganun. See? So, hanggang dito na lang. Ano? So, ulitin ko, we are free moral agent with freedom to choose what we want to choose. At kung ano yung pinili mo, mangyayari sa buhay mo. Yes. So, remember, don't speak negative words, don't speak cursing words, but rather speak the promises of God. Amen. So, hanggang dito na lang. Ituloy natin yung part 3, next Bible study natin. Next week, hindi natin natapos, no? Okay, hallelujah. Thank you, Jesus. Don't forget to like this video and don't forget to share this video. Mga kapatid, pagpalain tayo Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito sa Bible study namin. Why it is important to pray. Ngayong gabi, pinakita mo sa amin ang kahalagahan kung anong pipiliin namin. Pinakita mo sa amin na kami ay mga free moral agent with freedom to choose our destiny. At kung ano yung choices namin, yun ang papangyayarihin mo. We choose to be healed right now. We choose to prosper in the name of Jesus. We choose to receive the life of God in abundance. We choose to be filled with the Spirit of God. We choose to receive all the blessings of God's promises. We choose Jesus. In every areas of our lives, we choose Jesus. Jesus is reigning in our heart. Jesus is the Lord of our lives. Jesus is our King, our Lord, our God, and our only Savior. Thank you, Father God. My Lord, i-bless mo po mga kapatid na kasama namin sa Bible study. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all. Mga kapatid, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless.